Napili si Mercedes sa ospital kung sino ang kaniyang bubuhayin, kung ang kaniyang mama o ang kaniyang kapatid. Pinili ni Mercedes ang kaniyang mama kaya agad naman siyang binigyan ng gamot para mailabas na ang kaniyang kapatid na wala ng buhay. Sumunod naman ang kakambal nitong baby na wala na rin buhay dahil pumanaw na siya sa loob pa lang ng tiyan. Pero may milagro nangyari dahil paglipas ng 5 minuto ng pagre-revive sa bata ay bigla na lang siyang umubo. Nabuhay ang bata pero agaw buhay pa rin ang kanilang mama kaya maraming doktor at nurse ang nag-alok sa kanila ng tulong. May nag-alok sa kanila ng pera at may nag-alok din na gusto niyang ampunin ng kapatid ni Mercedes pero hindi siya pumayag. Ilang araw pa sila sa ospital, unti-unti na ring naubos ang perang naipon ni Mercedes pero hindi pa rin ilabas ang kanyang kapatid habang ang mama niya naman ay bumuti ang kalagayan. Hanggang sa makauwi na silang mag-ina pero ang kapatid niya ay bawal pa ring ilabas ng ospital at ang sabi ng mama niya ay humingi na ng tulong sa mga kapatid nila. Bawal din dalawin ng baby sa loob ng ospital kaya ang ginagawa ni Mercedes ay natutulog na lang siya sa labas ng ospital kapag gabi. Ginawa ni Mercedes ang lahat ng makakaya niya para sa kanyang kapatid hanggang sa kailangan na siyang ilabas ng ospital dahil kailangan niya na ng gatas. Wala pa rin silang maipadede sa kanyang kapatid kaya kinapalan niya na ang kanyang muka at nang hihingi siya ng breast milk sa ibang nanay sa ospital. Hanggang sa makauwi na sila pero hindi pa rin pwedeng magpadede ang kanyang mama kaya kailangan nilang kumita ng pera para may ipangbili ng gatas ang kanyang kapatid. Nagpatuloy pa rin si Mercedes sa pagbebenta ng droga dahil hindi pa talaga tuluyang gumagaling ang kanyang mama. Madalas pa rin siyang maisugod sa ospital dahil madalas siyang mahirapang huminga at kailangan niya ng catheter dahil palaging lumalaki ang kanyang tiyan. Hindi tumigil si Mercedes sa pagbebenta ng bato at walang ibang nakakaalam kundi siya lang mag-isa. Nang bigla naman dumating ang nakabuntis sa kanyang mama na iniwanan ng mama niya noong nabuntis niya. Hindi na pumalag si Mercedes dahil nakita niya naman na mukhang masaya ang kanyang mama nang dumating na ang kanyang kinakasama. Nakapagtapos na ng high school si Mercedes pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagbebenta ng bato dahil bukod sa nakakaipon na siya ay nakakapagbigay pa siya ng pera sa kanyang mama. Hindi pa rin alam ng nanay ni Mercedes ang ginagawa niya dahil ang alam nila ay nagtatrabaho si Mercedes online sa pagbebenta ng damit. Totoo naman daw na online seller siya pero hindi damit ang kanyang binebenta kundi droga. Kumuha na rin si Mercedes ng motor na hinuhulugan niya kada buwan dahil sa tuwing nauubusan siya ng bato ay malayo ang lugar na kanyang kinukuhanan. Hindi kasi siya kumukuha sa malapit dahil natatakot si Mercedes. Kakilala niya rin kasi ang kinukuhanan niya sa malayo. Dahil bukod sa safe ang kanyang kinukuhanan ay hawak din siya na nagtatrabaho sa gobyerno. Ang puhunan ni Mercedes na 6,000 ay naibebenta niya sa halagang 15 to 20,000 at minsan ay sobra pa. Napapaubos na lang yon sa loob ng 3 araw kaya malaki talaga ang kanyang kinikita kaya sobrang hirap siyang tigilan ng pagtitinda. Nakapag-apply na rin si Mercedes sa isang mall bilang isang sales lady kaya nagtatrabaho siya sa umaga at nagtitinda naman siya sa gabi. Pero ni minsan hindi pumasok sa isip ni Mercedes na tikman ang kanyang paninda kaya nagtitinda siya na hindi niya alam ang lasa. Nagtitinda lang talaga siya para makaipon at para may ipang suporta sa kanyang pamilya. Hanggang sa nabuntis na naman ang nanay ni Mercedes, lumaki na ang kanilang pamilya kaya kailangan niya nang ipaayos ang kanilang bahay. Nagtayo din siya ng maliit na tindahan para may papagkakitaan ng kanyang mama hanggang sa nakilala ni Mercedes ang kanyang magiging asawa na tawagin na lang daw nating JR. Matagal nang kilala si JR sa kanilang lugar dahil nagtitinda rin siya katulad ni Mercedes. Matanda na siya, 8 years ang kanilang gap. Hindi talaga nakipag-boyfriend si Mercedes sa mahabang panahon dahil wala siyang ibang inintindi kundi ang kanyang pamilya pero maayos na ang kanilang lagay ngayon. Ikinuha niya rin ang motor ang kanyang stepfather para sa tuwing wala siyang trabaho ay pwede siyang mamasada. Kaya sa tingin ni Mercedes ay kotang-kota na siya sa pagtulong sa kanyang pamilya kaya panahon na para bigyan niya naman ng kaligayahan at kilig ang kanyang sarili. Sinagot niya si JR kahit alam niya na pareho silang dalawa ng hanap buhay sa pagbebenta ng pinagbabawal na bato. Kaya dito ko na lang puputulin ang ating chika kaya abangan nyo na lang ang part 3.